Matapos po nating talakayin ang tatlong katanungan sa kung ano ang globalisasyong ekonomiko, ano naman ang mga positibo at negatibong epekto nito, at kung anong pinagkakaiba ng multinational at transnational. Ngayon po, dumako naman po tayo sa apat na estratehiya ng globalisasyong ekonomiko. Para dito, mayroon pong apat ay una is ang outsourcing or outshoring. Pangalawa ay ang offshoring. Pangatlo ay ang onshoring at pang-apat ay nearshoring. Unahin naman po natin ang outsourcing or outshoring. Ang outsourcing ay kapag ang isang kumpanya ay kumukuha ng serbisyo o produkto mula sa isang bansa o kumpanya para mas mabilis ang trabaho at makatipid sa gastos. Karaniwang ginagawa ito kung saan mas magaling o mas mura ang ibang kumpanya sa paggawa ng isang bagay. Ang onshoring naman po ay Ang offshoring naman po ay ito naman ay paglilipat ng operasyon o bahagi ng negosyo sa ibang bansa. Madalas ginagawa ito para makahanap ng mas murang labor cost para sa malaking resources o mas madaling market. Tapos, ang onshoring naman po ay ang kumpanya naman ay pinipiling panatilihin o ibalik ang kanilang produksyon sa sariling bansa imbes na dalhin sa labas. Layunin nito na suportahan ang mga lokal na ekonomiya at mabawasan ang mga problema sa transportasyon at masigurado ang kalidad ng produkto nila. Tapos, nearshoring naman po ang nearshoring ay halos kapareho lang din po ng offshoring. Pero imbis na malalayong bansa, ililipat ang operasyon, pipili lang ng kumpanya ang kalapit na bansa. Layunin nito na mas mapadali ang komunikasyon at mas mabawasan ang gastos ng transportation nito. Kumbaga po, ang pagkakatulad ng mga apat na estratehiya na to ay silang lahat ay may paraan ng pag-adjust ng kumpanya para makasabay po sila sa globalisasyon. Tapos, pare-pareho rin sila ng mga layunin na makatipid po ng gastos at maging mas epektibo ang kanilang mga negosyo. Tapos, sa lahat sila po ay nakakaepekto hindi lang sa negosyo kundi pati na rin po sa manggagawa at ekonomiya ng isang bansa. Ang pagkakaiba naman po dito is ang outshoring naman po ay nagpapa-outsource ng serbisyo o produkto sa ibang kumpanya kahit sa loob ng bansa po. Tapos ang offshoring ay paglipat ng operasyon sa malalayong bansa. Tapos ang onshoring naman po is yung parang pagpapanatili ng pagbabalik ng mga operasyon sa sariling bansa. Tapos ang nearshoring naman po ay yung yung pumipili sila ng kalapit na bansa para sa mas madaling komunikasyon at mas mura na transportasyon. At yun lamang po, maraming salamat.